Dahil nga legal na yung pagja-jaywalk dito sa California. Mga tol, makasagasa ka ng tao, kasalanan mo yun. Men, kahit hindi mo sinasadya, kasalanan mo. Kaya what's up mga tol. Siyempre, welcome na naman sa aking vlog for today's video. Makikita nyo naman, naglalakad-lakad na naman si Jayron mga tol. Pang ilang take ko na to. Pangatlong take ko na to kasi nung unang take ko may dumaan na truck, yung naglilinis ng kalsada, naka-vacuum. Tapos pangalawa, may dumaan na naman truck, naka-speed mode yung yung video. Kaya ang nangyari nung nag-record ako, ang bilis. Gumagano'n eh. Ang bilis ng kilos ko, para akong si The Flash eh. So but anyway mga tol, ayun. Andito tayo ngayon sa street of Oakley, California. Siyempre, nakikita nyo naman, napakaliwalas ng paligid, napakaganda ng sinig ng araw. Medyo mainit lang para sa ganitong oras. Actually 11 AM na mga tol. At siyempre break time na naman natin, no? Kakatapos ko lang kumain. Siyempre pagkatapos mo kumain, mas maganda yung maglalakad-lakad ka mga tol, para mabilis kang matunawan. At yun, so for today's video, walkathon mga tol. Walkathon tayo, walkathon. Ayan. Ayan mga tol, hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. So kung saan na lang ako dalhin ng aking mga paa, doon na lang tayo. At anyway, baka bumili rin ako ng refresher siyempre, dahil mainit. Kailangan natin ng pampalamig, no? Kailangan natin ng pampalamig mga tol. So baka pumunta ako sa ano bang tawag doon? Basta yung parang bilihan siya ng milk tea mga tol. So quick stop mga tol, sa quick stop tayo pupunta. Siyempre, titingin na ako ng mga tao. Parang ngayon lang sila nakakita ng vlogger mga tol. Diba? Mainit pinagpapawisan na ako, hindi pa ako nakakalahati ng ng aking nilalakad mga tol. Anyway, syempre ipapost ko muna dito yung video na para makapag-save tayo ng battery, kasi mabilis malobat mga tol ang aking yung battery ng GoPro ko. So post muna tayo dito and then i-continue ko pagdating doon kung saan man ako makapunta. So yun, kasi medyo maingay din mga tol kasi ang daming sasakyan eh, no? So yun, kukontinue ko ulit pagdating doon sa downtown mga tol. Punta tayo sa downtown, kasi ito hindi pa to downtown mga tol, parang pa to medyo rural area pa to. So yun mga tol, kung di ako nagkakamali yung tawag doon, basta yun na yun. So yun mga tol, see you later. Forward. Go on. Thank you. Everybody move it forward. He doesn't want to. Come on. Food out. He doesn't want to touch it. Let's go. Forward. Willow. Go. Parang nagsisi ata ako Parang nagsisi ako na naglakad ako Ang sakit, tingnan nyo siguro mga nakaka 2 miles na ako mga tol sa paglalakad. Ang sakit na ng singit ko. Wala kasi ako practice mga tol Alam niyo yan? Nung nasa Pilipinas ako, sipag ko maglakad siyempre wala akong sasakyan nun, no? Tapos pagka nakahawak naman ako ng motor, nakakahiram lang ako sa kapatid ko, sa ate ko. Pero more likely naglalakad lang talaga ako Pero ang tagal na ng mga tol, mga 10 taon na nakakalipas. Pero ngayon naglakad ulit ako ng ganito kahaba may nakaka 2 miles or maybe 2.5 miles na ang nilakad ko. Ang sakit na ng singit ko mga tol. Pero dati hindi ako sinasakitan Sa bagay, bata pa ako ng mga tol. Ano pa lang ako nun teenager pa lang ako. Teenager, mga 20s, ganyan. Medyo matibay-tibay pa yung binti ko Pero ngayon mga tol, kumbaga konting lakad lang, hinihingal na ako, sumasakit na yung hita ko. Mga tol,
Tamang trip tayo. Naglalakad ako dito sa ano, sa Riles. Okay. Sagasaan nyo ako. Meron akong ebidensya. Pag ako nasagasaan dito, may ebidensya ako. Init naman. Nagpapawis na yung singit ko at saka yung ano ko, yung kilikili. Malayo-layo pa mga tol eh. Doon pa tayo pupunta sa banda. Doon. Basta doon banda. No? Ilang ilaw pa yung lalagpasan ko para makapunta sa downtown. Ay, pwede kang mag-rent ng storage dito. Pwedeng iba-iba size eh. Merong malaki, merong maliit. Merong 1 bedroom, merong 2 bedroom. Depende sa'yo. Ayan o. Itong pangalan ng storage ito, Acorn Self Storage. Tapos pwede ka rin mag-rent ng truck dyan kung trip mo. Kung gusto mo lumipat, pwede rin sa kanila. Pero ako hindi ako nag-ano dyan eh. Hindi ako nag-rent ng truck. At anyway mga tol dyan, pag tatawid ka, siyempre kailangan bumindot ka muna dito bago ka mag-cross ng kalsada kasi para hindi ka masagasaan. Kasi magkakaroon ng iinaw yan pagka pwede ka na mag-cross. Hindi ka basta-basta pwedeng tumawid dahil talagang madidisgrasya ka. Init. Pindot ulit tayo mga tol. Siyempre ayun mga tol, nakatawid na tayo. Hindi ko na naipakita eh. Kasi for some reason hindi gumagana yung pindutan ng aking GoPro. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung baka dahil sa case or hindi ko alam, nagma-malfunction. Medyo hindi ko na kasi masyadong nagagamit yung GoPro ko. Siguro kaya nagma-malfunction at saka medyo na ano rin siya, na-expose din siya sa lamig eh. Na-expose sa lamig. Minsan sa init. Kaya siguro nagma-malfunction. O baka dahil lang hindi nagagamit na i-stock. Patayin naman yung mga tol. Kaya malapit-lapit na tayo. Konting lakad na lang, malapit na tayo sa downtown mga tol. Bago bumigay ang aking hita. Sana ay makarating na ako doon. Dahil talagang masakit na ang aking singit mga tol. Medyo tumatabingi yung camera ko eh. So ayan oh. Anyway, dati ano lang to mga tol, dati damuhan lang to eh. Kung nakita nyo ngayon may building na oh. Dati ano yan eh, abandonadong building. Ni-repair nila. Gusto puro damo lang to dati. Magbabalik ako dati dito eh. Ang dami na rin na-develop sa lugar na to. Talagang mas gumanda na. Maganda na siya nung bago pala ako dito. Kasi mas gumanda na. Dumami na yung mga building, yung mga bahay doon. May isa sa dulo, may mga tinayo ng mga subdivision. Parang nakatapak yata ako na epak ah. Baho. So yung mga tol, hindi ko na lang, baka susuko na yata ako. Parang ako magkakakulani. Nagsama yung init at saka yung pawis. Tapos masakit pa yung ano ko, yung singit ko. Para akong parang may kulani sa singit mga tol. Isipin nyo, ngayon lang ulit ako naglakad ng ganito kalayo. Baka nakaka 3 miles na ako ngayon mga tol. More 3, 2.5, mga ganon. Medyo malayo-layo na rin. Hali doon ako pupunta. Bibili na rin ako ng aking maiinom mga tol. Yung paborito ko yung avocado snow. Doon tayo bibili sa kanila rin. Malapit sa gasoline station mga tol. So pagdating ko dun sa may traffic light, tatawid tayo pakakaliwa. Kaya mga tol, malapit-lapit na. Malapit-lapit na mga tol. Malapit-lapit na ako sumuko. Dahil sobrang init. Sobrang init. At saka masakit na talaga yung singit ko.
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nasabog na mga tol. Siyempre pagtawid natin dito, pipindot tayo. Harap muna tayo doon mga tol, sa kabilang side. Tapos pupunta tayo dito. Grabe init. Ayun, tawira na. Bilis bilis mag-response mga tol. Siyempre amoy sibuyas na ako mga tol. Aba, ang taas na ng gasolina mga tol oh. Parang ayoko na yata ang pagas halos $6 na yung gas. Kahit tayo nakaraan lang $4 lang yan Ay naku, tapos uuwi na naman ako bukas. Yari na naman yung aking bulsa sa gas mga tol. Dahil mataas na naman ang gas. Eh mga tol, dito ako nagpapagas at saka dyan ako nagpapakarwas. Tapos eto, libre lang yung vacuum dito mga tol. Ayun yung magandang negosyo mga tol. Yung meron kang car wash, tapos meron kang libreng vacuum para vacuumin yung kotse mo. Yan ako naglilinis ng kotse. So, ayun. Grabe init, men, sog. Pero malapit na ako sa aking pupuntahan siyempre. Dito na tayo sa bandang kanan. Wala lang, hindi nakita. Ayan, dyan. Pumunta tayo sa Quicks. Ano ba? Ay, Quickly pala. Mas sinasabi kong Quick Stop. Walang yan. Pinagsama ko yung Wing Stop at saka Quickly. Yung kinalabasan Quick Stop. Nag-iimbento na naman ako ng pangalan mga tol Ang sabi ko kanina sa intro, baka pumunta ako ng Quick Stop doon sa bilihan ng ng tawag nito, bilihan ng milk tea. Ayun pala, Quickly pala. Mga pinagsasabi ko talaga. Halatang hindi sanay kung ano-ano nila i-invento kong salita Then naman mga tol. So dito ako bumibili ng milk tea. Pero yung paborito ko dyan yung mga tol, avocado snow. Paborito ko kasi avocado mga tol. Dito kami, actually na-discover ko to dahil sa asawa ko. So yun mga tol, basta dyan ako pupunta para bumili ng pampalamig dahil ako pagod na at mainit. Para ma-relax na Quickly, let's go. Yung mga tol, sarado yung bibilihan ko dapat doon ng aking milk tea. Kaya pupunta na lang ako dito sa Starbucks sa Target. So ito nga pala yung Jollibee dito mga tol Jollibee, paparapapap, Jollibee. Ngayon mga tol, tatawid na naman ako. Huwag sana ako malate sa trabaho kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin ng mga tol. Kaya so ang gagawin ko, pupunta ako sa Target. Saan ba yung Target? Doon pa pala, malayo-layo pa pala mga tol. So pupunta ako doon sa kabilang side, doon sa kabilang plaza. Kasi sarado yung gusto ko pa naman uminom ng avocado snow, kaya lang wala sarado mga tol. So kailangan ko pumunta ng plaza. Punta sa kabilang side. Tayo sa kabilang side. Doon pa sa kabila, sa dulo. Naku po, ano ba itong mga pinaggagawa ko ngayong araw mga tol? Napalayo na ako Di bale, pagka medyo malilate na ako, kukontakin ko na lang yung katrabaho ko, sabihin ko malilate ako para hindi sila maghintay ba. Kasi mahirap naman yung yung paghintayin natin yung mga katrabaho natin, lalo na sa facility tayo nagtatrabaho. Kaya siyempre kailangan inform natin sila mga tol. Grabing init. Ayun lang naman kasi yung gusto kong gusto kong uminom ng avocado snow or
Dito na lang siguro kasi dahil walang mabilihan doon, sarado. Alas 12 pa daw 20 minutes pa bago mag 12. Ayoko maghintay, kailangan ko nang bumalik, maglalakad pa ako ng malayo. So kailangan dumiretso na ako sa plaza mga to para makabili ng aking drinks dahil uhon na ako. Siyempre hindi na tayo bibili sa kung saan ba, sa Starbucks na mga to. Kaya naman Starbucks baka naman siyempre dahil tatawid na naman tayo, kailangan na naman natin pumindot dito sa mahiwagang pindutan. Mahiwagang pindutan. Ay, ito pala mga dal. Pindot. Nakakabago. Ayun mga tol, nandito na tayo sa Target Plaza. Dito ako bibili ng mga tol, ng aking mainom dahil meron dito Starbucks sa loob. Sa wakas. So ayun, pagkatapos ko siyempre bumili ng aking mainom, babalik na ako sa aking trabaho mga tol. Kasi baka malate ako, meron pa akong hindi ko na siguro mga 30 minutes to 45 minutes na paglalakad. No, kailangan before 2 PM andun na ako sa trabaho ko. So kaya mabilisan lang to. So siyempre doon tayo sa kabilang side. Okay. Kabilang side ng Target mga tol. Siyempre alam na, nakikita nyo naman. Hindi na kailangan sabihin pa, nakikita nyo na yan. Dahil nakikita ko, kung nakikita nyo ang magandang tanawin sa aking harapan na kumikinang, my goodness. Ayun ako, gumagana na naman ang pagiging mandirigma ni Jayron. May asawa ka na Jayron, magbago ka na para sa kabutihan. Okay, yung mga tol, pasok muna tayo dito siyempre. At turn off muna natin yung camera dahil baka bawal yan dito sa loob ng Target dahil maraming tao. Okay. So yun na mga tol, nakalabas na tayo ng Target. At siyempre, nakabili na rin ako ng aking drinks. Ayun, nakikita nyo. At pabalik na ako sa aking trabaho. Medyo malayo-layo pa yung aking lalakarin, kaya kailangan medyo bilis-bilisan na natin. Ang ganda niya. Nakakita na naman tayo ng magandang tanawin mga tol. Siyempre iharap natin sa akin yung camera para makita ulit siya. Ay, nawala na pala. So dito tayo mga tol. Dito na lang pala ako dadaan sa plaza ulit. So tatawid dito ako dyan mga tol. Pwede naman dito sa kalsadan to, pero dito gusto ko para makakita tayo ng magagandang tanawin. So yun, nakatawid na naman tayo. So baka nakatawid tayo ng safe mga tol. Walang screen yung ano ko naisara ko yata yung screen yung harap ng GoPro. Pero mga tol, dito ko binili yung GoPro ko. Yan ako bumili ng GoPro. Tapos yung mga accessories ng GoPro ko sa Amazon ko na binili. Kasi parang wala yata sila dyan. Kung mayroon man, mas mahal siguro. So kaya sa Amazon tayo bumili ng gamit pang vlog. Ang ganda ng motor mga tol. Ayun ang pangarap kong motor. Uy, BMW pa pala. May nang angas nun. Yun o, BMW. Kung sino man yung may-ari yan, pahiyan ako. Uy, may pre-music tayo mga tol. Background music.
kagandahan ng GoPro mga tol, kahit naglalakad ka o tumatakbo ka, hindi siya masyadong magalaw. Kasi meron to ano stabilizer eh. Ano yan eh, part na ng GoPro. Kaya maganda talaga yung GoPro mga tol, kasi kahit tumakbo ka or maglakad ka, kahit nga mag skydiving ka pwede, hindi siya masyadong magalaw. Kaya pagka stable na stable yung camera mga tol. Kung nakikita nyo, maglalakad ako pero hindi siya masyadong magalaw. Diba? Ayun yung kagandahan sa GoPro. Ewan ko ba, tamad akong gumamit ng GoPro mga tol. Kadalasan pag gumagawa ako ng video, ang gamit ko cellphone. Kasi, siyempre pag cellphone, matik na, i-edit ko na lang sa cellphone ko yung video. Ito kasi pag naka GoPro ko, ang gagawin ko, tatransfer ko pa yung video sa cellphone ko para i-edit. Pwede rin naman sa laptop ko, kaya lang mas matrabaho kasi mag-edit sa laptop mga tol. Saka hindi ko dinadala lagi yung laptop ko eh. Hiningal naman ako. Ano naman namatay. Ayun. So dito na tayo sa Old Navy. Siyempre dadaan lang tayo dyan, wala tayong pera. Wala tayong pera para sa mga luho ngayon mga tol. Dahil ang pera na meron ako ay para sa pamilya ko, para sa anak ko. Ano lang yan, tawag nito, dala na lang ng pagiging binata ko. Part na lang yan ng pagiging binata ko mga tol. Old Navy. Nandiyan ako bumibili ng gamit dati, damit, sapatos. Sa Old Navy tayo. Pero ngayon, tipid-tipid muna tayo mga tol. Kasi, siyempre, imbis na ibili mo ng luho mo, isipin mo para sa anak ko na lang. Ganun pala talaga yun mga tol, no? Pagka may anak ka na, no, iisipin mo na lang yung para sa anak mo, hindi yung para sa sarili mo eh. Yung gusto mo man bumili ng gamit na gusto mo talaga, isipin mo, ay, sa anak ko na lang, no? Ganun talaga siguro mga tol eh. Ganun talaga siguro pagka ano ka na, pamilyado ka ng tao, tatay ka. Pero which is okay lang. Dahil masaya naman ako, masaya ako sa pagiging tatay mga tol. Talagang, men, ako hindi ko na in-expect na magiging tatay pa ako. Ako tol, hindi ko na nga ano eh, kumbaga, hindi na naisama sa pangarap ko. Kasi, sabi ko, parang tumatanda na ako, hindi pa ako nagkakaanak. Tapos bigla na lang na mabubuntis yung asawa ko. Parang talaga, hindi mo alam yung plano ng Diyos para sa'yo eh. You know, minsan hindi mo na iniintay yung magiging tatay ka na, tapos bigla magkakaanak ka na pala, hindi mo alam may anak ka na pala dahil buntis na pala yung asawa mo nang hindi nyo alam. So yun yung surprise talaga, yung blessing mga tol na binibigay ng Diyos, diba? So yun, dito na ako dadaan mga tol para shortcut, kasi kung dyan pa ako dadaan tapos ikot din naman ako doon. Dito na lang tayo. Yan, medyo pause muna natin dito mga tol kasi 4 minutes and 40 seconds para hindi masyado uminit yung ating camera, diba? Tuloy na lang natin ulit dun sa banda sa dulo. Alright, naman si J-Ron, wrong move na naman si J-Ron mga tol. Wala palang daanan dun oh. Dito lang pala yung daanan, so magdi-jaywalk tayo hanggat malayo pa yung sasakyan. Jaywalking, legal naman na jaywalking ngayon mga tol eh. Illegal na ang jaywalking dito sa California mga tol. Kaya yung mga tao kung saan na lang nagko-cross, kahit hindi sa pedestrian, tumatawid, illegal na. So pag nadisgrasya ang nagja-jaywalk, no, kahit hindi kasalanan ng driver, kasalanan ng driver. Kaya ako pag nadisgrasya ako dun, kasalanan ng driver yun. Pero which is unfair yun mga tol, kasi ako siyempre may sasakyan din ako naman. Minsan pag napadaan ka sa mga madidilim na lugar, for example madilim na street, tapos nagda-drive ka, hindi mo ini-expect, sanay ka na for example sanay ka na dun sa lugar na yun na wala naman tumatawid pag gabi or kahit araw, kaya magpapatakbo ka ng hanggang sa speed limit. Pagtakbo mo, pagka-drive mo, biglang may tumawid, hindi mo may naasahan kasi nasa gasahan mo, kasalanan mo yun, kahit hindi mo naman kasalanan talaga, kasalanan nag-jaywalk yun. Pero dahil nga legal na yung pag-jaywalk dito sa California mga tol, makasagasa ka ng tao, kasalanan mo yun men.
Kahit hindi mo sinasadya, kasalanan mo. Kaya ano yan unfair. Ano yan unfair, hindi ko alam. Basta sobrang unfair nun kung sa kagaya ko may sasakyan din Man, isipin mo, illegal yung jaywalk. Paano kung sa freeway sa freeway nag-jaywalk mga tol? Yung freeway mga tol, minsan 65 to 70 pataas. Minsan may nagda 90 pa dyan, 90 mph. Paano kung may tumawid? Naalala ko na naman tuloy yung sa Sacramento, California. Galing kami sa concert nung kabrad ko mga tol, kasi ang business niya light and sounds. So ako yung lightman niya, siya yung sa audio. Pauwi na kami mga tol, galing concert. Kaya nakakita kami ng tao sa kalsada. Akala namin sa malayo, basura lang. Tapos nung palapit kami ng palapit, tao, nakahiga, lalaki. Hispanic, kawawa naman. Gusto namin siyang tulungan kasi baka iniisip namin, baka buhay pa, maisalba namin yung buhay niya. Kaya sabi ng mga pulis, nung tumawag kami ng 911, wag daw kami lalapit. So, ayun ang mahirap dito sa Amerika mga tol. Kahit gusto mong tumulong sa tao na disgrasya, hindi ka pa pwedeng lumapit. Kasi pag lumapit ka, pwede kang ma-involve sa pwede kang ma-involve sa disgrasya na yun, sa gulo, or whatever. Hindi ka basta pwede tumulong mga tol. Tumawag ka ng 911, tumawag ka ng pulis kung gusto mong makatulong. Pero yun, ang nangyayari dun sa tao na yun, mga tol, sa iniisip namin, sa dami ng sasakyan na dumaan sa freeway mga tol, sa dami ng sasakyan na yun, durug-durug ang katawan nun. Sigurado yun, 100% yun mga tol. Isipin mo, nasa gitna ng freeway, nakahiga ka, sabihin na natin patay ka na. Isipin mo, madodouble dead ka dun mga tol. Kasi sa dami ng sasakyan, mga truck, kahit kotse na lang mga tol ang speed limit dun mga tol, palagi ko nasa 75 miles per hour mga tol. Isipin mo, tamaan ka lang ng kahit isa dun, durug ka talaga dun. Parang kang ginigiling dun, parang corn beef dun. Kaya in-expect na namin. Tapos may mga huminto rin mga tol. Meron pang Korean magkaibigan sila, galing sila sa party, Korean. Mga bata pa, may naka SUV. Sabi ng tao ba yun? Sabi niya, is it a body? Sabi niya, laying down in the freeway. Sabi niya, oo. Sabi niya, yes. Oh man, aksidente niya rin palang natamaan yung ulo daw, na run over niya yung man. Isipin mo, drug yun. Pala hindi ko dinidetail yan dito. Tinatawagan ako ng pulis mga tol. Kung sa nangyari na yun, tinatawagan ako ng pulis. Hindi ako sumasagot kasi siyempre ayaw na natin ma-involve sa sa ganung pangyayari, kasi mahirap yung mga tol. Baka ma-involve tayo. But anyway, ayun nawala na naman tayo ng dadaanan. Wala na naman akong dadaanan mga tol. Wala nang sidewalk. Pa-illegal naman itong ginagawa ko Nakastrip na naman ako Ito na siguro yung pinaka-sidewalk mga tol. Pero palagay ko bike lane kasi ito Hindi ako nagkakagal Walang yan na yan. Ubusan na ako ng daanan. Anyway mga tol, ayun, nagkukulay dilaw na yung battery ko. So, i-turn off ko na muna dito. At actually, dito ko natatapusin pala yung aking video dahil malolobat na yung aking camera. Siyempre ayoko naman mabitin. At yun, kung napanood mo hanggang dito ang aking video, maraming salamat. At siyempre, huwag mong kakalimutan na kung nagustuhan mo to, please like, share, at comment mga tol. At siyempre please mga tol, tulungan nyo ako na sana umunlad tong vlog na to. Yung ginagawa ko naman tong mga tol, hindi lang para sa sarili ko. Ginagawa ko to dahil may mga tao akong gustong tulungan bukod sa pamilya ko mga tol. Alam nyo yan, ngayon tatay na ako, gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. At the same time nakakasama ko sila, kasi nakikita ko yung pagbablog mga tol, isa sa magandang way yan na kumita ka ng pera habang kasama mo yung mahal mo sa buhay. So yun yung plan ko kung bakit andito ako sa social media mga tol. Sana matulungan nyo ako na umunlad ang aking pagbablog, ang aking page mga tol. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga top engager. Maraming salamat.
pinipinakan ako ng mga sasakyan. Ako yung matamaan. But anyway mga tol, anyway mga tol yun, please don't skip. Huwag nyo i-skip yung ads ko mga tol. Please, huwag nyo i-next yung ads ko. Kasi doon lang ako kumikita. Minsan kasi ang dami kong views mga tol. Ang dami kong views, umabot ng 20,000, 25,000. Pero wala akong kinikita minsan mga tol. Yung iba naman may kinikita, pero yung iba hindi kumikita. Kasi ano yun pagka hindi tinatapos yung mga ads, or nagko-comment agad, hindi pa napapanood yung video, nagla-like agad, hindi pa napapanood yung video, sinishare agad, hindi pa napapanood yung video. Kaya doon nagiging spam mga tol. Ay spam yung aking video, yung views. Spam views mga tol. So dito na muna ako dahil dito ako dadaan mga tol. Baka ako'y masagasaan. Yan tayo sa gilid. So yun mga tol, dito ko na tatapusin ang aking video. At manulobat na yung aking GoPro. Maraming salamat ulit sa mga nanood. At ayun, ulit, please like, share at comment mga tol. At syempre kung hindi ka pa naka-follow, follow na. Once again, this is Jayron, humihingi ng suporta sa inyo mga tol. Kagaya ng pagsuporta nyo sa ibang kilalang vlogger. Please support me. Siyempre, at gusto ko lang ulit ipaalala mga tol, yung mga top engager natin, yung mga top engager mga tol ay tawag niya to, meron nagpapa-Gcash ako. Actually, hindi ko pala pwede sabihin Gcash. May price ako para sa mga top engager, no? Bibigyan natin ng price yan mga tol, basta mataas ang points mo sa engagement. So yun lang mga tol, maraming salamat at ingat.